Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas, at sa mga kapwa ko kasing gandang Pilipino. Kumusta po kayo? Saan mang bahagi ng mundo, dito man sa bansa o sa ating mga kababayan abroad. Welcome po sa isa na namang makabuluhan, makabulatlat isipan, at syempre makabonggang chika dito sa paborito ninyong programang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Batiin mo naman ako. Ay, o nga pala, sorry po. Magandang gabi, Attorney Danny Con. Magandang gabi rin sa iyo, Bebet. At sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi rin po sa inyong lahat. Okay. Ako po si Bebet Ortesa na siyang makakasama niyo ngayong gabi at hindi po ako ang mare ng bayan, may sakit siya. Ako po ang sausawera ng bayan. Bakit sausawera? Nakikisawsaw lang Sausaw ako. ka ng sausaw. Oo, sa usapan. Dahil hindi naman ako talaga, I'm one na nasabi ko nga, nabanggit ko nga rito nung minsan akong sumausaw nung si Attorney PG ang host. Sabi ko, at one point in my life, ginusto kong maging abogado. Pwede. Hindi kasi hindi ko naman alam na may lae. Kasi pag-graduate ko noong 1970, yun yung first year yata na may lae na. May lain na yan. I presumed na dahil graduate ako ng Diliman, diretso na ako sa College of Law. So sabi ko, I'll be back, sabi ko. Si Next year. Chis Escudero nga, akala niya from high school, pwede na siyang mag-law. Ayun na nga. Sabi niya, saan ho ba kami mag-enroll dito sa law? Ano ho ba natapos nyo? High school ho. Napagsabihan nga daw siya ng ng security guard. Ay, iho. Polisay ka muna o kung ano mga undergrad. Pero hindi ka didiretso sa law. Na nagtaka ako dahil UP High siya nag-aral, di ba? UPIS. UPIS. Pagkatapos, ang tatay niya, din ng veterinary medicine. Ang nanay niya, din ng home economics. Hindi niya alam na may pre-med, may pre-law. Oo, hindi baka kasi hindi rin inakala nung mag-asawa na yung anak nila ay mag-aabogado. Pero ikaw din naman ang pre-law mo was a science course, di ba? At wala rin sa hinagap ko na ako pala'y magiging abogado. Ako po ay agricultural engineer. At ako po ay talagang papunta na rin sa Amerika para kumuha ng aking master's in agricultural economics. Ay, nako, Dan. Hindi lang ikaw ang engineering ang pre-law. Ang father-in-law ko, si Leonardo Sigion Reyna, engineering engineer din. Oo. Si Sig, Pero nung time niya, 2 years lamang ng engineering. Ito nasa Maynila pa noon ang engineering. Tapos nung bumalik siya sa nag-law siya, sabi ko sa kanya, bakit sa UST ka nag-law? Sabi niya, lintik na engineering courses yan sa UP. Ang hirap ng math. Ang daming math. Because he was really gifted in math. Siyempre, dahil engineering Sa ang father-in-law ko magaling mag-commute sa sa statistics. Halimbawa, nung there was an election na kumandidato si Manuel Morato, in the first year na ang ligaya ang itawag mo sa akin ay na-showing. Sabi niya sa mother-in-law ko, magkanong first day gross ng ligaya? Sinabi ng mother-in-law ko. Sabi ng father-in-law ko, mas maraming nanood ng ligaya ang itawag mo sa akin sa first day kaysa sa mga bumoto kay Manuel Morato. Anyway, huwag yan nating pahabain ng usapan. Makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lang sa mga numero na makikita sa ating screen. Attorney Pogi?
Kapag ka po ang telepono nyo ay Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807 po. Pwede rin mag-iwan ng mensahe sa Facebook page ng TVUP. Kasi kahit nandun yun, tapos interesante po talaga ang questions ninyo, yung aming staff, kukunin yung mga questions na yun at isasalang uli rito. Opo. Ha? Huwag kayong bibitaw. Dahil ngayon, ang batas ay para sa inyo. Sisimulan natin ang ating talakayan dito sa Attorney Danicon Abogado de Campanilla. And here is text-in question number 1 from Quezon City. Si Jason, Oo. 29 years old. Magandang araw po, attorney. Humihingi po ako ng payo. Noong 2024 po, natiket ako sa Mandaluyong dahil sa smoking violation. First time ko po yun at hindi ko alam na may smoking ban na pala sa lugar na yon. Binigyan po ako ng ticket na nagkakahalaga ng 2,000 na dapat bayaran sa City Hall. Dahil hindi ko po ito naasikaso at wala rin po ako natanggap na sumbina. Akala ko, pwedeng kahit kailan na lang bayaran. Ngayon po, kukuha na ako ng police clearance sa QC. At sinabihan po ako na may kaso na pala ako sa Mandaluyong at may arrest warrant dahil sa hindi pagbabayad ng ticket. Ano po ba ang dapat kong gawin para maayos ito at makapagbayad ng maayos? Ano rin po ba ang proseso para ma-resolve ang kaso at matanggal ang arrest warrant? Kailangan po ninyo na puntahan yung Mandaluyong police station. Okay. Pupunta po kayo doon kasi yun po ang nag-issue ng ticket sa inyo. At malakas ang kutob ko na ang kaso ay doon din nila isinampa sa court sa Mandaluyong. Unless na sinabi sa inyo ng City Hall ng Quezon City nung kumukuha kayo ng police clearance doon kung saang kaso nakafile yung isinampa for violation of an ordinance. Ordinansa lang po kasi yung smoking ban . Ngayon, kung hindi na po ninyo matandaan kung saang court po i-file yung kaso, dumiretso na po kayo doon sa Mandaluyong Police Station. At doon po ninyo usisain kung yung tungkol doon sa ticket na in-issue sa inyo. May record po sila niyan. At babayaran po ninyo doon. Kapag ka po na-settle na ninyo yung multa na parusa dahil kayo po ay nanigarilyo, ay bibigyan na po kayo ng magpapile na po sila ng motion to dismiss doon sa husgado kung saan nakapile ang kaso at nag-issue ng warrant of arrest. Okay. May tanong ako, attorney. Hindi ba ang smoking violation medyo magaang na violation? Talagang may warrant of arrest pag hindi ka nagbayad? Oo, kasi may criminal penalty. Maski po ito ay fine lamang, ito po ay penalty, ay criminal penalty. Kaya pwede pong kasuhan ng kriminal. Kaya lang, pagka po kasi nag-warrant of arrest naman, ay pwede po naman kayong lumabas ng hindi na magpapiyansa kung merong gagarantiyang tao na kayo ay hindi tatakbo. Ang tawag namin doon as on recognizance, parang ganyan. So hindi ka naman pero kung wala kang taong makita na gagarantiya na hindi ka tatakbo sa kaso, magbe-bail ka. Bakit ganun? Parang mas madaling mabigyan ng warrant of arrest ang nanigarilyo sa isang lugar na no smoking kaysa sa mga nagnanakaw ng malaki. Kasi po, yung mga nanigarilyo, umamin naman yun agad. At yung mga... yung mga malalaki, milyon-bilyon ng mga ninakaw, hindi naman maamin agad yun . Deadma.
Parang ganon. Kailangan magkaroon tayo ng batas na ano, di ba? May warrant of arrest ang mga nandededma. Sa salang pandededma, ikaw ay hahatulan ko. Dapat may something like that para matigil yung pandededma nila. Alam mo naman, pagka dinideny nila yung kasalanan nila, nagkakaroon ng obligasyon ang piskal o ang prosecutor na patunayan na ginawa niya ang krimen Okay. kasi dinideny nung akusado. Wow. Mhm. Si Frenchie May Cumpio ay nakakulong pa. Pero, ano raw, dahil daw, natutulog daw na may granada sa ilalim ng unan niya. Mhm. Tapos, pagkatapos, nanigarilyo ka, mahuhuli ka kagad, di ka makakakuha ng police clearance. Hello. Anyway, may Pero caller. umamin naman kasi yun. Hindi siya umamin, ha? Hindi, niya umamin yung nanigarilyo. okay. Yung, Kasi kaya naman naamin siya kasi ang parusa sa kanya multa lang. ay nako, it's a choice between multa and multo. Okay, may caller tayo. Sige. Attorney. Mula sa lupain ng Sarong Banggi sa Sorsogon, si Micaela. Hello, Micaela. Hello, good evening po. Dahil ka magpararibok, Micaela. Anong tanong mo? Nandito ka ba sa Maynila ngayon? Wala po. Okay. Anong tanong mo kay attorney? Mag-aas lang po ako sa dito ko nung pwedeng gawin. Kasi po, last week, nasa apartment po kami. Yung kaharap po namin, binato yung aso. Then po, nagsabi po kami kung sinong bumato. Then, nagano po siya, biglang nag-amok. Nagbanta po siya, pinantaan kami. Pinagmumura niya po kami. Nagpa-blatter na po kami. Then, hindi po sila sumisipot. Tapos, nauulit lang po. Pinagmumura kami. Tapos po, nagbabanta. Like, ano po yung gawin? Kasi po, may pinsan po ako ditong kasama. May trauma po siya. Like, may onting sound lang po sa labas. Bigla po siyang nabibigla. Yung gusto lang po namin siya mas patigil. Pero di po talaga nasipot. Di parang kapitbahay mo yan. Opo. Oo. Nagalit sa inyo dahil sinabi ninyo doon sa may-ari ng aso na siya ang bumalibag doon sa aso. Hindi po. Hindi. Bakit Hindi nagalit po. sa inyo? Ano po siya? Laseng. Lasing. Tapos po, alam po, nakita ko po na siya po talaga bumato. Ang sabi lang po namin, kung sino ang bumato, ipapabarangay. Bumato, ipapabarangay. Tapos yun na po, doon na po siya. Hindi. Kaya bakit siya nagalit sa inyo? Kasi isinumbong nyo sa barangay. Hindi pa po. Like sasabihin lang po na ipapabarangay. Sinabihan nyo siya na ipapabarangay ninyo siya Hindi lang po kasi ito yung una. na pambabato sa aso. Opo. Yung bang aso sa inyo? Opo, nakatali rin po. So nasa aso bahay. pala naman ninyo ang binato. Okay, sasabi nyo, bakit niya binato ang aso? Hindi ko rin po alam. Yun na nga din po eh. Hindi Pero ko yung aso nyo nakatali. Opo. Okay. Tapos nagagalit sa inyo. Opo. Baka naman yung aso nyo tahol ng tahol, ayaw tumigil. Hindi po, tuta pa po. Tuta. Hindi, ano yung sinabi mo na pinablatter mo pero hindi sumisipot? Saan hindi sumisipot? Doon po sa patawag para mapag-usapan ko na Ang nagtawag yung barangay. Opo. Di nireklamo mo na sa barangay. Opo. Anong reklamo mo sa barangay na pinagmumura kayo? Po, tapos nagbanta po na babarilin daw po kami. Hindi naman sumisipot. Hindi po. Anong sabi ng barangay? Wala po, papatawag na lang daw po ulit.
Kasi merong, ano po talaga, yung tao dito, mahilig mag-amok. May nagreklamo na po sa ganyang ugali nila, wala naman po nangyayari. Kasi nga, baka kasi hindi itinutuloy. Kasi pagka mag-aamok na ganyan, dapat ang tatawagin na ninyo pulis para arestado at makukulong. Di kinakailangan pa niyang magpiyansa para siya makalabas. Para madala. O ngayon, hindi naman kayo sinasaktan. Wala po, puro banta, puro mura. At yung pagmumura niya po, sigaw. Pero yan, ginagawa niya paglasing siya. Opo. Ano ba yan? May pamilya? Ano po, pangalawang asawa. Bakit kinausap niya ba yung asawa? Mano rin po yung babae, kinakampihan po yung lalaki. So hindi naman lasinggera ba yung asawa? Hindi naman. Hindi po ata. Okay. So sa ngayon, dapat yan, sampahan talaga ng kaso na sa husgado. Kung hindi siya sisipot doon sa patawag ng barangay, di baka dapat ay mag-issue na yung barangay ng sertifikasyon na hindi kayo nagkasundo. At pwede ka nang pumunta sa piskal, doon sa prosecutor, para magsampa ka ng kaso. Ngayon, para hindi ka nagagawa ng complaint affidavit, pumunta ka sa pulis. Pagka meron ka na nung sertifikasyon ng barangay, punta ka sa pulis, doon sa police station, at doon ka maglahad ng salaysay mo at itatype ng pulis yun. Una, tanong ko lang, attorney, may limit ba ang hindi mo pagsipot sa barangay? Halimbawa, pagka ikaw ay hindi sumipot sa barangay ng mga 3 times, pwede na mag-issue ang certification 3 ng times, barangay? Pwede na sila mag-issue ng sertifikasyon na hindi sumisipot yung nirereklamo, kaya pwede na silang magsampa ng kaso. Okay, so meron pang isang patawag, pero kung hindi pa rin sisipot, baka naman pwede nang mag-issue ng sertifikasyon. Tapos, second question ko po. Di ba meron tayong batas kasi laban sa cruelty to animals? Meron ng mga napaparusahan, meron ng napapakulong, di ba? Will this fall under the category yun ng bato ng aso? Pwede ring sama na rin sa complaint. Okay. Kasi kayo pala yung may-ari ng aso. Di cruelty to animals. So parang dalawa yung isasampa ninyong reklamo sa kanya. Okay, ngayon, pero para hindi na ho kayo ang magta-type nung salaysay niya, pwedeng pumunta na ho kayo. Pagka meron na kayo ng sertifikasyon ng barangay, pupunta na kayo dun sa himpilan ng pulisya. At sabihin nyo, magsasampa po ako ng kasong kriminal laban doon sa kapitbahay ko. Magbibigay na po ako ngayon ng salaysay. Ang mga ganitong kaso ba, pwedeng tanggapin ng mga abogado sa PAO? Hindi nila sasabihin, small time naman yan. Well, minsan kasi nagkakaroon ng conflict, Kasi ang criminal case, dapat ang nagsasampa niyan ay piskal. So, from the police, isasampa ng police sa piskal yan. Kapag sinabi ng piskal na mayroong ang paglabag sa batas ang inirereklamo, sasampahan niya ng criminal case at siya ang magiging abogado nung nagrereklamo. Yun namang inirereklamo na walang kayang bumayad sa abogado, siya ngayon ang pupunta naman sa PAO. Okay. Di yung PAO naman ngayon ang magiging abogado niya. Defense. Paano kung yung PAO din na nagsampa ng kaso sa kanya? Di paano siya aabogaduhan ngayon ng PAO? Kaya nga kadalasan, kung criminal ang kaso at ang pupunta sa PAO ay yung biktima na nagrereklamo, ay inire-refer na lang nila sa piskal. Kasi most likely, baka sila rin ang pupuntahan noong akusado. Ayaw nilang masiopaw. Magkakaroon sila ng conflict. Kasi yung kalaban niya, kaopisina niya. Magkakaroon Gets. sila ng conflict.
Okay, Micaela, klaro ba sa'yo? Opo, salamat po. Isa pang hearing, patawag, mag-follow up ka sa barangay. Baka kasi ang akala ng barangay, tapos ka na at ayaw mo nang ituloy ang kaso mo. Di sabihin nyo, kailan ho ba yung hearing natin? Okay, pagka ngayon na hindi siya sumipot, sabihan mo yung barangay na isyuhan ka na ng certificate to file action. Opo, thank you po. Opo, tapos pupunta ka sa pulis at doon ka magbibigay ng iyong salaysay. Okay, maraming salamat, Micaela. Gets mo na? Opo, salamat po. So now, nandito naman tayo sa isang sender, si Clarissa, 32 years old. Konti lang ang tanda ko sa kanya. Quezon City. 32, ano ha? Oo. Magandang araw. Parang 5 taon lang ang tanda mo dyan? Oo. Hindi naman, mga Mga 4 lang. hindi, 6 naman. Grabe ka. Okay. Magandang araw po, attorney. Humihingi po ako ng payo tungkol sa mababang kasong tulad ng maltreatment under Article 266 3 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951. Parang law student itong nagtatanong. Kasi kompleto, di ba? Kompleto. Sa sitwasyon po namin, wala pong physical injury ang bata. Wala ring naitala na emotional trauma. Nakasaad sa resolution by arresto mayor in its minimum period of a fine not exceeding 5,000 pesos when the offender shall ill-treat another by deed without causing any injury. Ang tanong ko po ay ito, may posibilidad ka bang makulong sa ganitong kaso o sapat na ba ang pagbabayad ng multa? Ano po ba ang mga karaniwang nangyayari sa ganitong klaseng kaso? Okay. Ang grabe, no? Parang parang law student nga. Hindi. Kasi yung sinabi niya kasi, ang pagkakabasa niya, ibaba mo lang yung, ayan. Hindi ko alam yung ang nakasaad sa resolution. Anong resolution kaya yon? Siguro baka nakasaad sa batas? Sa batas. Kasi by arresto minor, parang pinaparusahan ng arresto minor in its minimum period or a fine not exceeding 5,000 pesos. Ang tinitingnan niya kasi yung or eh. Okay. Sa by arresto menor or a fine not exceeding. Pero alam ko ho, nakalagay sa dulo or both. Okay. Kapag ka po kasi ito ay penal code, okay, Article 266. Okay, ang alam ko po, ang arresto minor ay pagkakulong. Okay, pero hindi ko alam na yun ay or lang. Alam ko or both yan. Tingnan mo yung Republic Act. Hindi, article yun eh. Yung Republic Act, yung sinight niya. Republic Act 10951. Hindi, ano to. Sige, balik ka rin sa 266. Sige, 266. The Revised Penal Code. Light felony raw? Light felony. Hindi, kasi pag sinabi nating arresto minor, pagkakulong siya. So tama yung or a fine not exceeding. Walang both. Sigurado yon. Apo. Kung nakalagay ay or at wala yung both, mamimili po yung magdidesisyon po yung judge. Kung ito bang kanyang ginawang kasalanan
ay dapat parusahan ng pagkakulong or pwedeng fine lamang. Kasi nga kung tama siya, kung wala naman talagang napakalaking kasalanang ginawa, wala nakalagay na both. Sa 266 wala, no? Article 266 or lang talaga. Sige. Kasi ang alam ko usually pag ganyan or both in the discretion of the judge. Usually ganun ang nakalagay. Okay. So, yun na. Tapos na raw tayo. Kakailan lang pambihira. Bakit pag ako nagdidirect, mas maraming natatanong? Ibig bang sabihin ito, attorney, madaldal ako? Hindi. Hindi. Siguro Samantalang- kasi masyadong mahaba yung sagot ko. Hindi, no. Sa tunay na, alam mo naman, kilala mo naman ako bilang kaibigan. Sa tunay na buhay, mahihain ako, di ba? Sobra. Oo, di ba? Sobra. Okay, sa lahat po na nag-text, nag-comment, at nag-message sa aming Facebook page, maraming salamat po. Abangan ninyo ang mga sumusunod dating episode dahil baka ang tanong nyo na ang susunod naming pag-uusapan dito sa programa. Ako po si Bebeth Orteza, ang sawsawera ng bayan. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, hasta la vista!